Sa kabila ng kabi-kabilang suliranin at pagsubok, nananatiling matatag ang mga Pilipino, katuwang ang gobyerno para bumangon at magpursige tungo sa hinaharap. Sa ating pagsalubong sa 2025, samahan ang PNA Headlines at balikan ang ilan sa mga balita at pangyayari noong nakaraang taon na humubog sa kasaysayan at kamalayan ng bawat Pilipino. Para sa mas maraming Pilipino, ang bigas ay buhay at di lang basta pantawid gutom o kabuhayan. Kaya naman pinagpupursigihan ng Administrasyong Marcos ang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado sa pamamagitan ng sari-sari nitong programa. Narito ang ulat ni Stephanie Sevillano. Nakikiisa na ang mga palengke sa Metro Manila sa layuning gawing abot kaya ang bigas para sa lahat. Ayon sa Department of Agriculture, ilang retailers sa Metro Manila ang unti-unti nang nagbababa ng presyo ng tinda nilang bigas. Bunsod nila ito ng matagumpay na pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program. Ang ilang retailer, sinimulan na ring pantayan ng mas murang bigas na itinitinda sa kadiwa ng Pangulo Centers at kiosks. Hindi bababa sa 147 sako ng bigas ang naipamahagi sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa ilalim ng naturang programa. Inilunsad ang Rice for All noong Agosto para matulungan ang maraming Pinoy na makabili ng abot-kayang bigas. Sa ilalim nito, maaaring makabili ang bawat consumer ng 40 pesos kada kilo ng mixed local at well-milled rice nang walang purchase limit. Una nang inilunsad ng DA ang P29 program para sa vulnerable sector noong Hulyo. Kabilang sa mga tinutulungan nito ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, senior citizens, may kapansanan at solo parents. Sa ilalim ng programa, nakabibili sila ng luma pero dekalidad na rice stock mula sa National Food Authority sa halagang 29 pesos kada kilo. Nitong Nobyembre lang, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA at sa Department of Budget and Management ang pagpapalawak pa sa implementasyon ng Rice for All at P29 program. Target ng administrasyon na magkaroon ng 300 kadiwa ng Pangulo Center sa buong bansa sa susunod na taon at 1,500 bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Samantala, ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang pagpapababa ng taripa sa imported rice sa ilalim ng Executive Order 62 sa 15% mula sa dating 35%. Ito'y para na rin mas marami pa ang makinabang sa mas mababang presyo ng bigas sa merkado. Gayunman, nananatili pa rin ang mataas sa presyo ng bigas sa ilang pamilihan, kaya naman ikinukonsidera na rin ng DA ang pagrerekomenda sa deklarasyon ng Rice Emergency. Ay kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., partikular na mapipigilan ng isang rice emergency ang profiteering kung saan sangkot umano ang ilang negosyante. Posible ring makapagbenta ang National Food Authority ng rice buffer stock sa palengke sa mas abot kayang halaga. Bukod dito, plano na rin ng DA na tanggalin ang brand labels ng bigas sa susunod na taon dahil nagagamit umano ito ng ilang importer o retailer sa pagtitinda sa mas mataas na level ng presyo ng bigas. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Sevillano. Pagkatapos ng mahigit 14 na taon, nakauwi na sa Pilipinas ang OFW at dating death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Sa panahon ng Administrasyong Marcos, nagawa ng gobyerno na mapauwi si Veloso para tapusin ang kanyang sentensya at makasama ang kanyang pamilya. Inaresto si Mary Jane noong 25 ng Abril 2010 sa Yogyakarta, Indonesia matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa loob ng kanyang bagahe. Oktubre ng taon ding yon nang hatulan siya ng District Court of Justice sa Sieman ng sentensyang kamatayan sa kasong drug trafficking. Sinuspinde ang pagbitay kay Veloso noong Abril 2015 matapos sumuko sa mga otoridad ang illegal recruiter na nagpadala sa kanya sa Indonesia. Setyembre 2022 nang pumunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Indonesia para sa isang state visit kung saan kabilang sa mga pakay niya ang kamustahin ang kaso ni Veloso. Nanindigan noon si Foreign Affairs Undersecretary Jose De Vega na biktima lang si Mary Jane.
Nitong Enero 2024, nangako ang gobyerno ng Indonesia na sisilipin muli ang kaso ni Veloso. Kasunod ito ng NOI state visit ni Indonesian President Joko Widodo sa Maynila. 20 ng Nobyembre naman ang ibalita ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang Maynila at Jakarta na ilipat si Mary Jane sa kulungan sa Pilipinas. At noong ika-16 ng Disyembre, inanunsyo ng gobyerno na tuluyan ng makakauwi si Veloso bago magpasko. Inilipad si Mary Jane sa Pilipinas noong 18 ng Disyembre. Sa kanyang pag-uwi, nagpasalamat siya kay Pangulong Marcos, Indonesian President Prabowo Subianto at sa lahat ng tumulong na makabalik siya sa bansa. Pagkalapag sa Ninoy Aquino International Airport, idiniretso si Veloso sa Correctional Institute for Women para i-quarantine. Nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya para magdiwang ng Pasko. Kinabukasan, Disyembre 26, inilipat na siya sa regular na dormitoryo. Pinag-aaralan ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang posibilidad na mapababa ang sentensya ni Veloso base sa panahong ginugol niya sa kulungan sa Indonesia. Naging maugong naman ang panawagang bigyan siya ng executive clemency na tuluyang magpapalaya sa kanya. Pero ayon kay Pangulong Marcos, ipapaubayan niya ang usapin sa mga eksperto sa batas. Kapanapanabik na eksena ang aabangan sa larangan ng politika sa taong 2025 dahil sa gaganaping national at local elections, gayon din ang halalan sa Bangsamoro Parliament. Balikan natin ang mga tagpo at paghahandang nangyari para sa mga halalang ito. Bilang preparasyon para sa midterm elections sa 12 ng Mayo ng parating na taon, binuksan ng Commission on Elections ang voters registration noong 12 ng Pebrero ng taong ito. Inilunsad ang Register Anywhere program kung saan maaari magparehistro ang publiko sa mga opisina ng COMELEC satellite site, mall at ilang piling lugar tulad ng mga simbahan at plaza. Halos 69 million ang naitalang registered voters. Nasa 1.25 million overseas Filipinos naman ang nagparehistro bilang botante. Para sa gagawing automated voting system, napili ang Miro Systems para mag-supply ng mahigit 110,000 vote counting machines. Ngayong eleksyon, ang unang pagkakataong magsasagawa ng internet voting para sa mga botanteng Pilipino sa 75 bansa. Para naman makaboto ang mas maraming Pilipino, plano ng COMELEC na magpatupad ng early voting hours. Pabobotohin ng senior citizens, persons with disability at mga buntis mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga bago ang regular na botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para mapabilis ang verifikasyon ng mga botante, ipapaskil ang mga lista ng mga botante kasama ng mga litrato nila sa mga polling precinct. Iniutos naman ng COMELEC ang pagpaparehistro sa mga opisyal na social media account na mga mangangampanya online para maiwasan ang pagkalat ng fake news at maling impormasyon. Maglalatag din ang COMELEC ng mga panuntunan para pigilan ang diskriminasyon, red tagging at maling paggamit ng artificial intelligence at social media. Samantala, isa pang paghahandaan ang Bangsamoro Parliament Elections. Dito pagbobotohan ang 40 party representatives at 25 miyembro ng Parliament na papalit sa kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority Parliament. Naging issue ang pagkalas ng sulu mula sa BARM kung saan may nakalaan sanang 7 pwesto sa Parliament para sa lalawigan. Lumutang ang mungkahing ipagpaliban ang BARM elections para resolbahin ito, bagay na inalmahan ni Deputy Minority Leader Mujib Hataman. Ayon kay Hataman, labag ito sa mandato ng saligang batas na dapat synchronize ang national at local elections. Nitong Disyembre 17 ay ipinasa ng Kamara ang panukalang ipostpone ang BARM elections sa ika-11 ng Mayo 2026. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, inaasang mapapalawak ng pagpostpone ng halalan ang partisipasyon ng mas maraming partidong politikal at mareresolba ang anumang legal na issue sa halalan. Sa kabila ng sari-saring sakuna na tumama sa bansa, na natiling nakatutok ang gobyerno sa pagtugon sa mga sakuna, pagtulong sa mga nasalanta at paghahanda para sa mga susunod pang kalamidad. Para sa Department of Social Welfare and Development, naging epektibo ang pag-aksyon ng gobyerno sa mga sakuna dahil sa pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno.
Binigyang din ni Assistant Secretary for Disaster Response Management Group Irene Dumlao ang papel ng proyektong buong bansa handa para mapadali ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Naging magkatuwang din anya ang gobyerno at pribadong sektor sa pag-aabot ng tulong sa pamamagitan ng Whole of Nation approach. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtutuunan ng gobyerno na mapaigting ang pagtugon nito sa mga kalamidad. Nitong Disyembre, iniutos niya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang katuwang na ahensya at lokal na pamahalaan na humanap ng mga solusyong epektibo, siyentipiko at makabago. Sinabi rin niyang dapat magkaroon ng Disaster Response Initiative na naaayon sa Build Back Better na estratehiya para sa pagtatayo, rehabilitasyon at muling pagbangon. Naunang iniutos ni Pangulong Marcos sa Department of Science and Technology na palakasin ang kanilang early warning system at bumuo ng mga patakaran sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam tuwing may bagyo. Iniatang naman sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya ang pagbubuo ng mga plano para patatagin ang mga infrastruktura laban sa pagbaha. Isinulong din niya ang mga makabagong disenyo ng mga kalsada at tulay na ligtas at angkop sa klima ng bansa. Sunod-sunod na sakuna ang naranasan ng Pilipinas sa nagdaang taon. Naranasan din ng bansa ang matinding tag-init at tagtuyot na dulot ng El Nino mula Hulyo 2023 hanggang Hunyo 2024. Naapektuhan ang mahigit 1.2 milyong pamilya at nawasak ang mahigit 9.4 billion pesos na halaga ng agrikultura. Noong Hulyo, sinalanta ng Bagyong Karina ang 17 rehiyon sa bansa kung saan 48 ang nasawi at mahigit 6 na milyong Pilipino ang naapektuhan. Mula Oktubre hanggang Nobyembre, nag-iwan ang magkasunod na Bagyong Christine at Leon ng 159 na nasawi, mahigit 9.6 milyon na apektado at 6.75 billion pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura. Sunod na tumama sa bansa ang mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito kung saan 15 ang namatay at nasa 699 million pesos ang napinsala sa agrikultura. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng umiiral na La Nina na posibleng magtagal hanggang Marso 2025. Bukod sa mga bagyo, 2 beses pumutok ang Bulkang Canlaon noong Hunyo at ngayong Disyembre. Noong Hunyo, bumaha ang lahar mula sa Canlaon sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Mahigit 183 million pesos ang kabuang halaga ng agrikulturang nawasak habang nasa 28,000 pamilya ang naapektuhan. Sa kasalukuyan, nakataas ang Alert Level 3 sa Canlaon. Ngunit sa kabila ng mga sunod-sunod na sakuna, ang pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay laging handang umaksyon para maghatid ng kaukulang tulong. Ayon nga sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, lumabas na 57% ng mga Pilipino ang may positibong tingin sa pagtulong ng Administrasyong Marcos sa mga nasalanta ng kalamidad. At yan ang mga balita at kwentong tinutukan ng PNA Headlines na naging bahagi ng ating buhay at kasaysayan. Naway salubungin natin ang pagpasok ng taong 2025 ng buo ang loob at may pag-asang makakamit natin ang isang magandang kinabukasan para sa atin at para sa lahat. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Sa inyong lahat, manigong bagong taon.